introduction na ganyan. Nakasanayan ko na po kasi. At salamat sa Panginoon dahil nagkaroon na naman po ako ng pagkakataon makapagbahagi ng salita sa inyo lahat. At sabi nga All Saints Day. All Saints Day ngayon, Happy All Saints Day. Kasi nga, maraming nagkakamali na ang All Saints Day ay araw ng mga patay. Meron po bang naniniwalang ganun ngayon? Araw ng patay ngayon? Marami po. Tinanong ko kanina sa church, sa Sabarte. Alam nila ganun talaga. Sabi ko, bukas pa yun. All Souls Day. Ano ba Tagalog ng All Saints? Diba? Mga santo. So, sino po ba ang mga saints? Sabi ko. Ang daming tanong na hindi nila talaga maunawaan. Pero, yan nga, ang sabi nga ni Pastor Boyet, tayo ay mga living saints. And we should believe that all the believers who follow Jesus Christ is these saints. Amen? At minsan matatanong mo nga ang sarili mo, saints nga ba ako? Parang hindi ako dapat tawaging saints. And you should act accordingly para matanggap mo yung title na yun. Kailangan gumalaw tayo ayon doon sa ibinigay na titulo para sa atin. Amen? So, alisin niyo na po yung doubt na hindi ka saints. Dahil you are a potential children of God. Amen? Sa nga pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Minsan kasi ang kaaway talagang dadayain ka na hindi ikaw yan. Imposibleng maging ikaw yan. Pero simula nung nagdesisyon tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, naging anakan niya. You are more than just a saint, but a child of God. Amen? At ngayong araw po na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang isang santo. Dahil All Saints Day, ayaw kong bigyan ng focus yung mga kumbaga isa lang ang bigyan natin ng focus ngayon. And binigyan ko po ng title na Bringing People to Christ. Yan. So, sino po ba yung pag-aaralan natin? Kilala niyo po ba si Andrew? Hindi po yan yung kumanta ng humanap ka ng pangit. Kasama po siya sa mga santo, sa mga 12 disciple. Okay? Bakit nga ba hindi kilala? 12 disciple naman. Kasi po, mas kilala natin ang mga bida sa pelikula. Ano po ibig sabihin? Si Noah po, kilala nyo? Kilala siya daw yung humati ng ng dagat Si David po, kilala nyo? A man heart pattern before God. Kilala niyo po sino? Si Peter? Ay, yun yung mga madaldal talaga. Bida-bida yun Kilala ko yun, si Peter. Sabi, Panginoon, ikaw ba yan? Lalakad din ako sa tubig. Yan, yun. Kilala natin yung mga tao na to kasi sila yung bida. Pero hindi natin nakikita. Meron palang sidekick. Hindi natin kilala yung mga sidekick. Ito po, isa po yan sa parang, masasabi natin parang ganun. Okay, so, they are just behind, kumbaga, nasa backstage. Sa pelikula o sa mga movies, hindi natin nakikita yung mga cameraman, lightsman, yan, mga sound tech. Hindi natin nakikita kasi mas lalo tayong interested dun sa mga gustong i-highlights. Yun nga yung mga bida. Pero ngayon po, mas bibigyan natin ng emphasis itong simpleng tao, simpleng saints o alagad na simple lang yung ginagawa niya, pero ang laki ng impact. At pwedeng maging katulad din natin. Hindi man tayo maging song leader katulad ng mga song lead natin dito. Hindi man tayo maging pastor na tumatayo para mag-preach. Pero tinawag ka ng Panginoon for a very special purpose. At yun ang kailangan nating madiskubre for you to be useful and maximize your ability to serve the Lord. Amen? At yan po, pag-aaralan natin si Andrew. Ito po yung verse. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang ating text. Ito po yung sa evangelism. Kabisado na po natin lahat to. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Basa. Go therefore and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of this age. So yan po yung tinatawag na Great Commission. So yan, makabasa po ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, we thank you. We glorify your name. We lift you on high, Lord God. Salamat po sa pagkakataon na ito na minsan pang maipahayag ang iyong salita na magbibigay, Panginoon, ng kalakasan, katatagan ng aming pananampalataya, encouragement, breakthroughs ng mga buhay namin, Panginoon. Sa iyong kalooban, Panginoon, maganap ang nais mo sa buhay ng bawat isa. Tuloy kang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Yan. So, bakit po All Saints Day pero evangelism yung tuturo ni Pastor? Bahagi po kasi yun na ang lahat ng santo, lahat ng sumunod sa ating Panginoong Yesus, binigyan niya ng isang tungkulin. Ano po yun? Magdala ng kaluluwa. Turuan upang maganap natin ang kalooban ng Diyos. Pwedeng siyang leader ka, pwedeng manunugtog ka, pwedeng preacher ka, pero top of the list ng lahat ng ginagawa natin, meron tayong iisang common na dapat ginagawa. Bring people to Christ. At isa sa pinaka-focus ng mama na ating pag-aaralan ay si Andrew. Ito po yung ginawa niya. Una-una, bring good news to your family. Ayan. So, kung babasahin po natin, inalis na yung verse. Pinalitan ni Sister Joy yung yung PowerPoint ko. Okay. Kaya po yung pagkakataon na kasi si Andres ay alagad ni John the Baptist. Pero nung dumating na ang Panginoon, narinig ni Andres yung ipinapangaral ni Juan na ang tunay na Mesiyas ay ang ating Panginoong Yesus. At nung narinig niya na nangangaral ang ating Panginoong Yesus, unang-unang pumasok sa kanya nung natanggap niya ang mabuting balita, ang sabi sa verse 40, ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Amen? Ano kung gusto kong bigyan ng diin dyan? Once na merong magagandang bagay na dumadating sa buhay natin, personal, gusto natin kagad yan i-share. Gusto natin, hindi lang ikaw ang maka-experience nun. At sino po ang unang-unang pwedeng pumasok sa isip mo na dapat siya din makatanggap ng ganito? Siyempre, kung may magagandang bagay nangyayari sa'yo, gusto mo yung pamilya mo maranasan din yun. Amen? Kung ikaw binibless, gusto mo ma-bless din yung kasama mo sa bahay. Bakit? Masaya ka dun eh. Gusto mo mapasaya din sila. At isa sa pinakamahalagang biyaya na natanggap nila ay yung malamang si Kristo ay narito na, kasama na nila. Kaya unang-unang pumasok sa isip niya, isasama ko si Simon, si Pedro. Amen? Mahalaga po para sa atin bilang mananampalataya, nung tayo ay naligtas, tayo ay nakawala doon sa kanikala ng kaaway. Sabi nga, pag All Saints Day, lagi na pag-uusapan, lagi na ipalalabas sa mga TV, mga horror movies, di ba? Nakakapanood po ba kayo noon? Dati, nung panahon ko pa rin naman yan na. Nung panahon ng mga 80s, 90s, sikat na sikat pagka November 1, yung shake, rattle, and roll. Ayan. May nakakarinig po ba? Ayan. So, yung panahon na yan, pag November 1, kasi araw nga ng patay yung paniniwala ng mundo na ito, lalo ng Pilipinas. At lumalabas dyan yung panahon na yung mga zombies. Alam niyo ba yung zombies? Siguro, alam na alam natin yan.
Hindi niyo po namamalayan, araw-araw lumalakad tayo dyan sa bawat kalsada ng lugar natin, we are encountering zombies. Meron ba? Marami. Tayo po physically alive. Buhay na buhay tayo. But, sabi po sa Efeso chapter 2, basahin po natin. Sino ba itong mga zombie na nakakasalubong natin? Sabi diyan, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan at espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. May kilala po ba kayong ganon? Marami po ba? Yun po yung mga zombies. Ibig sabihin, buhay pisikal, patay sa harapan ng Diyos spiritually. Amen? Kaya mahalaga na maipangaral ang pagbabahagi ng salita ng Diyos upang ang kamatayang spiritual ay masolusyonan at ang buhay na walang hanggan ay maipagkaloob. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, wala pa po nila sa hindi ko na ilagay. Ang sabi, for the wages of sin is death. Yun po yung ginawa ng kaaway sa atin. Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, yan, talagang inatake tayo na inatake hanggang sa bumagsak tayo sa kasalanan. Sabi, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Kaya tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa ating Panginoong Hesus. At doon po tayo naligtas. Yan, yung verse. Okay? So, hindi na po tayo patay sa harapan ng Diyos. Buhay na buhay. At mananampalataya tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? At dahil dyan, yan, napakahalaga po ang magdala ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. At sino yun? Unang-una, top of the list na dapat nating madala sa Panginoon, katulad ng ginawa ni Andres, ay ang kanyang kapatid. Amen? Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, sino po yung may isip nyo na maaaring ngayon zombie? Ang ibig sabihin zombie, buhay sila pero patay sila sa harapan ng Diyos dahil namumuhay sila ayon sa gawa ng mundo. Sumusunod sila sa kung ano yung gusto nila. Amen? Kung ito ang kalooban ng Diyos, ito yung ginagawa nila, yung taliwas sa kalooban ng Diyos. Amen? Kung meron pa po tayong kamag-anak, meron pa po tayong kapatid, magulang, tiyuhin, tiyahin, o anumang relatives niyan sa'yo na hindi paligtas, pinapaalala sa atin ni Andres, unahin natin ang pamilya natin. Huwag po kayong makontento na kayo ligtas na kayo nakakilala na sa Panginoon. Kung tayo nadala ng ating magulang o sino mang pamilya natin na naligtas ka dahil sa kanila, hindi po yung katapusan. Dinala ka ng kamag-anak mo para magdala rin ng iba. Amen? So mahalaga po kay Andres, simple lang naman yung ginawa niya eh. Dinala niya lang yung kapatid, hindi na siya yung nag-share. Minsan po kasi ang isang dahilan bakit hindi natin nadadala sa church, kasi hindi tayo marunong mag-share. O kung hindi ka marunong, ano bang ginawa ni Andres? Ang sabi niya, ng isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus, ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Ang kasunod na verse po niyan, dinala niya si Pedro, isinama niya na. Ganun lang po kadali, isasama mo lang. Hayaan mo sila pastor, ang mga Bible study leader, ang magturo patungkol sa Biblia kung hindi niyo po kayang gawin. Amen? Kung hindi po natin kayang gawin, may ibang paraan. Ang mahalaga lang, madala natin sila rito. Parang yung ginawa kay Rizal, ipapasyal lang daw doon sa Luneta, yung palababalin natin. Parang ganoon po, just do everything na kaya mo. Madala mo lang sila rito. Maraming pong daan eh. Maraming paraan. God has a million ways. Maaaring sa feeding,
Maaring sa back to school, maaring dahil may pagkain, may birthday ngayon, o kaya anniversary ng church. Napakagandang opportunity, daming pagkain. Lahat ng paraan na pwede mong maisip, madala mo lang siya. Si Andres ganun ang ginawa. Sa simpleng kaparaanan na kaya niya, dinala niya si Pedro. At sino si Pedro? Siya lang naman ang pinakabida sa lahat ng alagad. Sa tatlong sa inner circle ng ating Panginoong Hesus, hindi kasali si Andres. Ang kasali si Pedro. Teka lang, mali yata. Si Andres ang nagdala, pero ang bida, si Pedro. Minsan ba may ganun tayo? May insecurity tayo na, hindi ko na lang sasama to, baka mas magaling pa sa akin to. Baka kaya hindi mo sinasama kasi mas matalino sa'yo, mas talented sa'yo. Huwag ka na mag-isip ng ganun. Hayaan mo ang Lord ang kumilos sa buhay mo at sa buhay niya. Ang mahalaga, makilala niya ang Panginoon at yun ang mabuting bagay. Amen? Amen. So, kung maitaas man sila, mas magaling yung boses niya kaysa sa'yo, hindi ka marunong kasi kumanta, siya marunong. Dapat bang kaingitan yun? Hindi. Kung yun ang ikabubuti ng buhay niya, kung doon siya maliligtas, kung yun ang ikagaganda ng buhay, bakit hindi natin gagawin? Amen? So, do your best to bring one or all of your family members to Christ. Amen? So, mahalaga po yan. Next, Pastor. Ayan, sabi po dyan, he first found his own brother Simon and told him, we have found the Messiah. Ganun lang, sinabi niya lang at sinama niya na si Pedro. Yan. Next, sabi po, believe in the Lord Jesus, you and your, and you will be saved in your household. Bakit po ba kailangan talagang kasama ang pamilya? Kasi nga, ang nangyayari, pag ikaw Christian, paano magliliwanag yung mga gawa mo? Paano ka makikilalang Christian kung nasa simbahan ka lang? Dito ka lang mabait. Dito ka lang nananalangin. Dito ka lang nakikitang nagbabasa ng Bible. Pagdating sa bahay mo, sino ka ba? Paano mo mawiwin ang family mo kung dito santo ka, doon dragon ka? Bakit ganyan kaya itinuro sa atin? Bakit nga ba ganyan kahalaga yung you and your household? Dahil hindi po pwedeng ihiwalay. Dahil ang kalooban ng Diyos, pag ikaw na-bless, mula sa kadiliman, napunta sa kaliwanagan, hindi mo na pwedeng itago yung liwanag na yan. Maliliwanagan ng pamilya, makikita na may pagbabago sa buhay mo, ang laki ng transformation nangyari sa buhay mo, at pati sila madadala mo kahit hindi ka pa magsalita. Dahil malaki ang nangyari sa buhay mo. Amen? So, huwag po natin itago yung ilaw natin. Kung saan nilang makikita yan, at isang kalabing ko lang, halika, sama ka sa amin. Time comes. Amen? Maaring kasi nag-o-observe lang yung pamilya nyo sa inyo. O maaring iniintay lang na pumunta ka sa kwarto mo at iiyak mo yung kaluluwa nila. Kasi may mga demonyo pang nakakapit. Kailangang palayasin sa pamamagitan ng panalangin mo. Amen? Iiyak natin yung kaluluwa ng pamilya natin hanggang sa pakawalan na sila. Yun po ang tungkulin natin sa pamilya natin. Bring people to Christ. Bring your family with you sa church. Amen? So, pangalawa po na dapat po natin makita sa John chapter 6. Ayan, next. Ayan. Mahalaga po kasi, katulad ni Andres, dinala niya yung kapatid niya. Hindi niya alam na magiging mas magaling pa sa kanya. Nagiging bida-bida.
Yan. Mapansin natin parang bida-bida. Sabi ko, bring out the best in you. Amen? Maaring ikaw hindi ka ganun ka pero leave the result to God. Kailangan lang kasi makita yung potential ng tao. Amen? Kailangan lang. Paano mo dadalhin yung kapatid mo? Paano mo dadalhin yung kaibigan mo hard-headed yan. Pasaway yan. Matigas ang ulo niya. Imposible na yan. Mas madali po kasi sa atin bilang tao, makita yung mali. Amen? Pero yung potential niya, yung kabutihan niya, yung pwede niyang magawa kung lagi ko ako hindi ko mawala, pag nag-preach ako, nadadaanan ko lagi si Brother Joy. Pag nag-uusap kami nun, sabi ko, dapat katulad na kita Dapat kasama na kita nag-preach Kaso na-highlights kasi yung pangit kaysa yung dapat na nagagawa niya na ngayon. So, dapat ma-amplify natin kung ano yung potential na pwede silang maging. Amen? So, yun ang dapat maging focus ng mata natin once we are bringing people to Christ. Huwag mo tingnan kung sino siya ngayon. Tingnan mo kung anong magiging siya pag nadala mo siya sa Panginoon. Amen? Yun po yung nais ipahayag sa atin dito sa pangalawa. Sabi po rito, ito po sa John chapter 6, makikita po natin yung kwento na pagkatapos gumawa ng miracle ang ating Panginoon, maraming tao ang sumunod sa Kanya. Ito po yung pinakain ng Panginoong Yesus yung 5,000 lalaki. Pero bago mangyari yan, nakita ng Panginoon ang maraming tao papalapit sa Kanya. At ang sabi niya, saan kaya tayo bibili ng tinapay para mapakain natin sila? Tanong na parang imposible. Isang senaryo sa buhay natin na parang imposible. Pero, alam ng Lord yung gagawin niya. Alam ng Lord na ang lahat ng taong mailalapit sa atin is a potential child of God. Tagapagmana sila ng langit na bayan. Kailangan lang meron tayong gawin. At katulad ng ginawa ni Andres, dahil matagal niya nang kasama ang Panginoong Yesus sa kanyang public ministry, nakita ni Andres kung paano ang paraan ng Panginoon sa kanyang pagpe-perform ng miracle. From nothing to everything. Mula sa wala, magkakaroon ng mga ganitong mga kamangha-manghang bagay. And because of your faith. Amen? Mula lang dun, sa word na yun. Naalala niyo po yan, naglalakbay sila na nakasakay sa bangka, tapos kasama ang mga alagad. Kakagaling lang nila magpakita ng gumawa ng mga himala, at pagtawid nila ng ilog, biglang bumagyo. Natutulog ang Panginoon, ang sabi ng mga alagad, Panginoon, wala bang anuman sa'yo, mamamatay na tayo? Napakahina namang Diyos yan. Bumabagyo na, tutulog-tulog pa. Hindi naman yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon Hindi talaga yun yung nangyayari. Ang gusto niyang makita sa kanyang mga alagad ay matutong manampalataya. Kaya, nung bumako ng Panginoon, sinaway ang lahat at ang sabi niya, O you men of little faith. Baka kasi nagkukulang din po tayong lahat. Kahit ako minsan, parang imposible talaga dun lalo na sa mga tao na ganyan. Lalo na sa sitwasyon ko na to, imposible na. Kahit nakita na natin, noon pa na ang Panginoon gumagawa ng himala sa buhay natin. But, nagkakaroon ng instance, sa harapan mo mismo, nakalimutan mo na yung ginawa ng Lord. At ito, imposible ito. Parang sinusukat natin ng Lord, imposible, hindi niya na kaya to. Baka noon kaya niya, pero ito imposible.
Meron bang imposible sa Lord? Sabi nga ng salita ng Diyos, with God, nothing is impossible. So, i-challenge po natin ang bawat isa. May imposible ba na hinihingi ka? May imposible ba sa buhay mo ngayon na hindi kayang gawa ng paraan ng Panginoon? Katulad ng nangyayari po dyan sa John chapter 6. Imposible sa isip ng mga alagad na pakainin ang napakarami. Sabi ng isang alagad, Panginoon, kahit 200 pilak, hindi natin kayang bumili at mapakain lahat yan. Ang simpleng Andres, nakita yung bata, kinuha, sabi niya, Panginoon, yung bata may dalang yung bakol ng tinapay at isda. Alam kasi ni Andres, ang Panginoon gumagawa sa kung anong meron. Kung anong meron ka, yan ang gagamitin niya to make miracle. Ubus na ang alak sa kasalan. Sabi ng Panginoon kay Mary, punuin niyo yung mga banga ng tubig. And Jesus turned the water into wine. Nakita ni Andres yun. Mula sa putik, pinahid sa mata, gumaling. From nothing to everything. Just believe in your God, the Almighty God. Amen? At ang nangyari dito, mula doon sa iilang tinapay at isda, ipinasa-pasa hanggang sa hindi naubos at nakakain lahat. Kasi naniwala sila na gagawa ang Panginoon sa kung anong meron ka. Ano bang meron tayo? Ano bang meron ka ngayon na kaya mong ibigay sa Lord para magamit ka? God didn't choose you just to sit down there. God will use you mightily that He is a powerful God. Magagamit ka ng Panginoon. Gagamitin ka niya sa pamilya mo, gagamitin ka niya sa trabaho mo, gagamitin ka niya sa hanap buhay mo. Just give what you have. Ano kung meron ka? And that faith alone will make everything, yung mga bagay na hindi mo na unawaan. Maniwala ka lang. God will work in your life, in our life. Amen? Mahalaga po yun. Katulad ni Andres. Wala naman siyang ginawa. Dinala niya lang yung bata na may dalang tinapay. Maaring ikaw ang magdadala ng magiging pastor sa church na ito. Maaring hindi ikaw ang maging pastor, but you bring a potential leader of this church. You may bring a potential song leader of the church. Huwag lang tayong makontento na dadaan ng linggo, pupunta ka, uuwi, simba uwi. Tapos na. That is your only role in this church. Hindi. Marami ka pang magagawa. Marami pa po tayong magagawa. Basta dinisay mo. Ito, kaya ko to. If you need to spend kung kailangan mo pamasahian pa sila, kung kailangan pakainin mo muna, pameriendahin mo muna, by all means, na madala mo lang sila. And when they heard the words of God, at pumasok sa puso nila yan, magiging korona mo sila. A crown of life. At huwag po tayong mapagod na wala naman na akong magagawa sa church, yan na lang yun. Ganito na lang, paulit-ulit na lang. Once na na-experience mo na nagdadala ng kaluluwa, yung kagalakan ng kaligtasan, you will never run out of joy. Amen? Yun po ang kailangan natin. Para hindi mag-die down yung ating faith. Hindi mag-subside yung ating kalakasan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen?
Yan po ay isa sa paraan na ginagawa ng mga santo, katulad ni Andres. Amen? Next, last na po. How do I lead others to Christ? Ayan. So, isa pong tanong talaga lagi. Hindi ko kasi alam kung paano eh. Bakit? Paano? Ang daming tanong. So, paano nga ba? Ayan. So, John chapter 12, sabi po rito, Now there were some Greeks among those who were going up to worship at the feast. Then they came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and began to ask him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Philip came and told Andrew. Andrew and Philip came and told Jesus. Doon lang. Kwento-kwento lang. O may gusto pumunta kay Jesus. Pipigilan ba natin? Sila na yung naghahanap. Sabi nga, harvest are plenty, but the laborers are few. Baka kulang na lang ng kalabit dun sa kapitbahay mo eh. Kulang na lang na pagsabi mo dun sa kapatid mo, baka pinakikiramdaman ka lang eh. Baka nahihiya lang. Sometimes we need to speak the words of truth. Invitations. Amen? So, yung iba hinog na eh. Wala lang nagdadala. Amen? So, magiging sensitive lang tayo doon. Nung nasa dayo kami ni Brother Joy sa Mindoro, nung bagong-bago pa lang akong sumasama sa kanya, dahil na, nagbebenta kami ng produkto niya, ang ginagawa ko, tinitingnan ko isa-isa yung mukha. Dala-dala ko yung paninda namin na mabigat, ang laki ng bag. Tapos, alas 12 na, hindi pa ako nakakabenta ni isa. Nakaawa sa akin si Brother Joy. Sabi niya, Brad, mabigat ba? Grabe bro, ngayon lang ako nakalakad ng ganito, may dala-dalang ganito mabigat. Sabi niya, huwag mo kasi silang tingnan. Alukin mo. Hindi mo kasi alam kung sino sa mga mukha na yan ang bibili. Merong mukhang may pera pero wala naman. Merong wala pero meron pala. Biglang bumuka sa isip ko yung ganung bagay. Sabi niya, huwag mong palalampasin kahit isa. Alukin mo lahat. And from that day on, I become a top seller dun sa group namin. Kasi nag-sink in sa akin na hindi ako papayag, na hindi ko makukonvince yung ano. Kasi alam ko na yung strategy, alam ko na. Maaring tayong lahat, alam na natin kung paano mag-evangelize. Alam na natin kung paano i-share si Jesus Christ. We know how. We have a lot of things na pwede at paraan. But we are not executing it. We are not inviting them. We are not sharing God's words. The same with me. Hindi ko kasi inaalok. Hindi ko sinubukan. Pero nung trinay ko, naging masaya pa akong ginagawa. Kinukulit ko pa yung customer. At pag nag-alok ka, yung bumili na yon, sila na mismo ang mag-aalok sa pamilya nila. Kasi alam nila, maganda yung nabili nila. The same with us. When we share Jesus Christ, dahil ikaw mismo naniwala kay Christ, na masayang maging Christian, maganda maging Christian, iba pag Kristiyano ka, isi-share mo. Masaya po ba kayo bilang Christian? May kapangyarihan ba talaga pagka may Christian ka? Pag pinag-pray, sinasagot? Dapat ba i-share? Hindi, nakakahiya, huwag na lang. Ganun ba? Hindi. Dahil masaya ka, naranasan mo ang imposible, nagiging posible, ang sarap i-share nun. Eh yung pangit na bagay nga ng kapitbahay natin, ay ikwento natin eh. Ito pang magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin, hindi natin maikwento. Amen? Simple lang pala. Kailangan ko lang palang gawin. Huwag kong palampasin. Kung sino yung nakita mo, lahat ng inilalapit sa iyo ng Panginoon,
that will be a perfect opportunity to share God's words. Yung nga lang, nakakabisit kasi yung mukha niya, suplada siya eh. Huwag na lang. Hindi, mas magaling sa akin to, huwag na lang. Marami pong pwede kasing pumigil dyan sa isip mo. Pero pag tinignan mo, he is or she is a potential child of God. Sige, isi-share ko. Gawin po natin. At sinasabi ko po sa inyo, this church will never be the same again. Amen? Because of you, because of us, that work to the great commission of our Lord Jesus Christ. Just like Andres. Amen? Meron pa po ba basta last na yata? Yan. Lead them to Christ. Lead the result to Christ. Huwag niyo lang tingnan kung anong pwedeng mangyari sa Kanya. Leave it to Christ. Nagkaroon po ng tanong sa akin nung nag-aaral kami sa Bible School. Sabi ko, bakit ganun? Kahit anong turo, encouragement, persuasion, discipleship, I give it all to them. Pero bakit may mga umaalis pa din at ayaw mag-church? Sabi ko dun sa pastor namin sa Bible School, ang sabi niya, may problema sa church mo. Hindi nyo na discipleship ng tama yung tao kaya umaalis. Hindi ko po matanggap yun. At mali yung statement na yun sa akin. Bakit? We do everything to develop, to disciple, to train Christians in our church. Ang nakita ko, it is a decision of that person. Pag gusto niyang umalis, hindi natin pwedeng talian dito ka lang sa church. Hindi po. It is an individual decision. Ang mahalaga, na ibigay natin, na ilapit natin sila kay Christ. But when they decide to go out and remove from the hands of God by their own, yung ginusto nila yun eh, huwag po kayo mag-guilty. Marami pa pong nag-aabang sa atin para mailapit sila sa Panginoon. At doon tayo mag-focus. Huwag po tayo mag-focus doon sa mga nagmumurmur, doon sa mga, sabi nga sa pastor dapat hinahanap ang mga tupang nawawala. Paano pastor pag nagwawala na? Dapat bang nasa church pa yung mga yan? Dapat lang din. Ang tungkulin natin, gawin ang tungkulin natin. But if they decide to go out, let them be. Kasi ang Lord naman ang nangungusap sa kanila. And they will come back. Talagang sa Panginoon talaga sila. Amen? Basta mahalaga, nagawa na natin yung part natin. Amen? Leave the result to Christ. Kasi meron po akong member last week lang. Sakit-sakit talaga ng kalooban ko. Wala akong pastor na makausap Kasi nalayo din Nasa litig sila lahat. Ako lang ang nandun sa sulok, sa sabarte. Umiiyak ako sa Lord, ganito ba talaga ang mission ko? Ako lang ba talaga dito sa sabarte na to? Umiiyak ako. Yung member ko, nasabi, masakit daw ako magsalita. Susumbong ko na po sa inyo. Kasi pwedeng ganito rin maranasan mo. I am giving advice kasi naaawa ako sa kanya. Hindi siya nag-open up sa mga anak niya dahil wala na siyang pera, gusto na ganito ganyan. Sabi ko sa kanya, ipahatid mo lang, ipaalam mo sa anak mo na walang-wala ka na. Nagpunta nga ako sa inyo, wala nang kape. Ginanong ko po Kasi gusto ko lang ipaalam na hindi ka dapat nagkakaganyan. Ang dami mong anak. Kami nga, pag narinig ko na wala ka, may ayudang darating sa'yo mula sa church. Yun yung nasa isip ko. Hindi mo kailangan magsalita sa akin. Kasi pag wala ka, alam ko nang gagawin ko How much more sa anak mo? Dapat paalam mo.
minasama yung sabing kahit kape wala ako. Yun po yung inano niya sa akin at hindi na raw siya magsisimba sa church ko. Iyak ako ng iyak sa Lord kasi mahal na sila sa akin eh. Ang mga member, bakit kami nandito? Dahil sa inyo. We do everything para to bring out the best in all of you. Kasi, yun lang naman yung tungkulin namin. Pero pagka kayo, dahil hindi nyo narinig ng hindi ayon sa tenga nyo, masakit. Hindi yun dahil gusto ka namin saktan. But we want you to be better and to be best of what you have. We don't need to hurt you. God will spoke through us to bring out the best in you. Yun po yun. Kaya, sabi ko, Lord, tinawag mo ba talaga ako? Ang ayoko na. But God comforts me. And to all pastors, maaaring late na ngayon kasi last month yun. I really appreciate each one of us. Lalo na yung mga worker. Kahit nasasaktan, kahit may problema sa bahay, pupunta pa rin sa church kasi kailangan gawin ko yung dapat kong gawin. Pupunta na lang ang mga member, nakaayos na lahat. Tapos magre-reklamo pa. Let's not focus on these people. Let's focus on what we can do best for the Lord. And that is the saints is all about. Nangyayang ko po ang lahat na tumayo. At sa ating pong paglilingkod, lagi po nating idideklara ang kapangyarihan ng Diyos. Lagi po nating bibigyan ng focus on things what should be done. Ano po yung dapat maisagawa, dapat gawin. Kahit simpleng Andrew, kahit hindi ka sikat, kahit hindi ka nakikita dito sa harapan. But when you do your part, it is big before the sight of God. Mahalaga sa Panginoon ang lahat ng ginagawa natin. Kahit naglilinis ka lang ng CR, nag-aayos ka ng bangko, yung burden na nakikita mo, from that, mula dyan sa kung anong meron ka, gagamitin ka ng Panginoon mightily. Mga bagay na hindi mo inaasahan. Ito pong kaawit na to ay pwede natin maging parang church anthem. A declaration of our faith na tayo bilang lingkod ng Panginoon, idideklara natin kung sino siya sa buhay natin. Our Father everlasting, the all created one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in the Holy Spirit, our
Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of the Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. We believe in you, Lord. We believe in you, God, that you can do the impossible things in our lives. Lord, maaaring simpleng tao lang ako. Simple lang ang kaalaman ko. But we are willing to be used by you mightily, O Lord God. Hallelujah. Gamitin niyo nga po kami, Panginoon. Strengthen us, Lord, sa oras na ito. Ang aking mga kapatid, patuloy na naglilingkod sa inyo. We ask your Holy Spirit to move on fire, Lord God. We are called to be your saints, Lord God, to do your will, to do your miraculous thing in our lives, Lord God, to do great things in our families, Lord God. Salamat po sa mga gagawin mo pa sa buhay namin lahat, Lord God. Salamat po sa kabutihan, sa pag-ibig, at sa pagsama mo, Panginoon, as we obey your word, Lord God, as we